Hi mga kabeshi, ako magaganda na katulad ko. Char! So today mga kabeshi ay gagawa tayo ng super sarap at soft na caramel loaf cake with caramel glaze. At alam niyo ba mga kabeshi, ang bango nito habang binibake ko at sobrang moist ng cake. Lalo na kapag nilagyan mo ng homemade caramel glaze sa ibabaw, ay nako talaga namang At kung mahilig kayo sa matamis at caramel flavor, siguradong magugustuhan niyo to. So ngayon pala mga kabeshiwak ay magbe-bake na naman tayo. Excited na ba kayo? Ano pang hinihintay nyo? Welcome sa panlasang lat-lat. Charot! Charot lang! So ang gagawin natin mga kabeshi is lalagyan natin ng butter itong ating baking pan. So gagamitin na lang natin itong kamay natin. And then, lagyan din natin ng parchment paper sa gitna para mamaya kapag luto na yung ating loaf cake, madali lang natin siyang i-release, ganon. So, ngayon naman mga kabeshiwak ay maglalagay po tayo ng flour dito sa ating mixing bowl. Ito ay 2 cups. And let's add 2 teaspoons of baking powder mga kabeshiwak. And then whisk until combined. So na mga kabeshiwak, we need 1/2 cup of butter, ganon. And then, syempre, kailangan din natin ng sugar. Asukal sa Tagalog, ganon. And then, syempre, mga kabeshi, maglalagay din po tayo ng brown sugar. Siyempre, mga kabeshi, maglalagay din po tayo ng itlog dito. 3 piraso yung kailangan nating itlog. Wag 4, wag 5, wag 2. Basta 3 lang, ganun. Tapos, dapat yung size niya is large. Hindi po extra small, ha? And then, dapat naka-room temperature siya. Tapos, scrape lang natin yung ating mixture dyan sa ating mixing bowl. So, as you can see mga kabeshiwak, okay na yan. Ang bango niya mga kabeshi. Oops! So, ngayon naman mga kabeshiwak ay maglalagay tayo ng vanilla extract. Ganon. So, ito na lang yung gagamitin ko kasi hindi naman siya ito mahirap i-mix. Ayan. So, ngayon naman, dahan-dahan nating i-add yung ating dry ingredients dito sa ating wet ingredients. Ayan. Then, lagyan natin ng buttermilk. Whisk natin. Then, lagay ulit natin to. Oops. Oops. Kalat to. Gatas ulit. So, scrape natin itong flour sa gilid ng ating bowl. So ngayon naman mga kabeshiwag, ilagay na natin ito sa ating loaf pan. So kalahati lang muna yung ilalagay natin dito kasi magdi-drizzle tayo ng caramel sauce mga kabeshi, ganon. So, mga kabeshi, ibibake na natin ito sa ating preheated oven for about 40 to 45 minutes or until a toothpick comes out clean. So, mga kabeshi wak, ito pala yung ating homemade na caramel sauce. So, ilalagay ko po yung link sa ating description box, mga kabeshi, kung paano ko to ginawa, mga kabeshi wak. So, super easy lang tong gawin and grabe, nung ginagawa ko to, as in, super bango sa bahay, as in, talagang humahalimuyat sa bango, ganun. So, ayan mga kabeshiwak, okay na po yung ating caramel loaf cake. And then, i-check natin ng toothpick kung talagang okay na. So, ayan, okay na siya mga kabeshiwak. Walang sumamang crumbs. And ngayon naman, dapat natin siyang palamigin bago natin lagyan or i-glaze yung ating caramel sauce. Ganon. So, para sa ating glaze mga kabeshiwak, i-mix lang po natin yung ating powdered sugar, tapos yung ating homemade caramel sauce, and then, maglalagay din po tayo ng milk dito. So, i-mix lang natin ito mga kabeshiwak until smooth.
Grabe, super sarap nito mga kabeshi. Super moist siya. Sakto lang yung tamis niya, yung kanyang caramel sauce, sakto lang yung tamis niya. Grabe, nakakainap ng aking loaf cake. As in, kapag matitikman mo to, tsak na makakalimtan mo naman mga sakit at hinagpis yan sa puso mo. Charot! This is so exceptional, ganon. Yung kanyang caramel sauce, sakto lang yung tamis. What's It's delicious. You like it? Yeah, I like it. it's gonna go so good with coffee. But it's not perfect. The inside, the swirl, something like that. No, it's all right. It's hard to do. Rate 1 to 10. 10. 10? Perfect? It's moist. It's sweet. It's delicious. Sarap. Berry syrup.